الله. Kanina, ang Israeli Defense Forces ay naglunsad ng nakamamatay na mga airstrike sa dalawang lungsod ng Gaza upang itumba ang mga teroristang Islamic Jihad at Hamas na patuloy na nagsasagawa ng mga pambobomba sa militar ng Israel na tumatakbo sa malaking bahagi ng Gaza. Ang mga airstrike na ito ng puwersang Israeli ay isang tugon mula sa pagpuntirya ng mga militanteng grupo sa militar ng Israel na nagsasagawa ng clearing operation na talagang hindi natatakot ang mga terorista sa pagkontra sa militar ni Netanyahu sa loob ng Gaza. Kung saan ang pinigting na mga pag-atake ng grupong Hamas at Islamic Jihad laban sa puwersang Israelita ay nagresulta sa pagtawid sa 10 militar ni Netanyahu sa kabilang buhay na hindi nagawang takasan ng mga militar na ito ang mga bala at bombang pinakawalan ng grupo. Dahil dito, agad na inutusan ni Punong Ministro Benjamin Netanyahu ang Air Force nito na itodo ang mga pambobomba sa mga kuta ng kalaban upang tirisin ang mga salot na ito na patuloy na sumalungat sa gobyerno ng Israel. Kung saan matapos lang ituro at makumpirma ng isang source ng IDF ang pinagtataguan ng mga militanteng grupo, ay walang sinayang na oras ang Air Force ni Netanyahu na agad tinungo ang mga kuta ng kalaban at walang pag-alinlangang hinagisan nito ng air-to-ground missile upang lumpuhin pa ng todo ang mga walang kwentang teroristang ito na walang ibang ginawa kundi ang maghasik ng lagim sa gitnang silangan na sa sobrang lakas ng mga bombang ibinagsak ng Israel ay gumawa ito ng matinding pagsabog na talagang ibinuhos ng Air Force ang matinding galit sa mga salot na terorista na sa bilis ng mga pangyayari ay agad na tumawid sa kabilang buhay ang mga alagad ni Khamenei na nagsasagawa ng mga pag-atake sa lugar na ito. Ayon sa ating nakalap na mga balita, na ang mga airstrike na ito ng Israeli Defense Forces ay humantong sa pagkamatay sa 25 Palestinian, kabilang na dito ang mga militanteng Hamas at Islamic Jihad at pagkadamay sa mga sibilyang naroon sa mga pangyayaring ito. Ang mga pambobomba ng IDF ay sumasalamin sa matinding puot at inis dahil sa talagang pinulbos ng todo ng Air Force ang mga teroristang grupo na nagtatago sa mga lugar na ito na hindi na nila binigyan pa ng pangalawang pagkakataon ang mga militante na magbagong buhay. Pinasabog na rin ng militar ang iba pang mga hideout ng grupo sa silangang bahagi ng Gaza upang bigyan ito ng matinding presyon at sakit sa ulo dahil sa habang tumatagal ang digmaan ay mas lalong nagiging agresibo ang mga terorista na ang pagwasak ng IDF sa iba pang mga lungga ng kalaban ay isang magandang plano ng militar upang mas lalo pang mahirapan at makorner ang mga militanteng ito sa gitna ng labanan. Hindi rin nakaligtas sa kamay ng IDF ang Indonesian Hospital sa Gaza dahil sa ginamit ng mga militante ang hospital na ito upang gawing hideout at para hindi mahalata sa militar ni Netanyahu na dito itinatago ng mga militante ang kanilang mga pandigmang armas. Subalit sa mga panahong ito ay walang humpay na binomba ng IDF upang wasakin ang axis of evil ni Khamenei sa lugar na ito dahil pati ang hospital ay ginagamit na ng mga terorista upang matakpan ang mga gawain nitong terorismo. Ang mga kaganapang ito ay nagdagdag pa sa pagiging magulo ng rehiyon dahil ang hospital na para sa mga taong nangangailangan ng agarang tulong ay ginawa ng lungga ng Hamas at Islamic Jihad na walang pagpipilian ang militar ng Israel kundi ang puntiryahin ang mga kuta ng kalaban upang ibasura ang mga militanteng ito na patuloy na nakikipagdigma sa gobyerno ng Tel Aviv. Sa patuloy na pagsalakay ng puwersang Israelita sa iba't ibang lugar sa Gaza, natuklasan nila ang mahabang tunnel na ginagamit ng grupo sa pagsasagawa ng mga pag-atake, na ang tunnel na ito ay konektado sa 2 pang lungsod ng Gaza at dito rin itinago ang maraming mga Israelita na binihag ng grupo. Subalit sa mga oras na ito ay hindi inabutan ng militar ang mga bihag ng mga militante, na agad na amoy ng mga terorista ang galaw ng IDF at mabilis na inilipat ng Hamas ang kanilang huling alas sa gobyerno ng Israel, na ang pagsalakay ng Israeli Defense Forces sa tunnel na ito ay nauwi sa wala dahil sa tanging ang mga higaan na lang ang kanilang inabutan. Pero malaking tulong pa rin ang pagkatuklas sa underground na ito
dahil sa nabawasan ng importanteng hideout ang grupo sa gitna ng digmaan na sa mga panahong ito ay walang pag-alinlangang tinaniman ng militar ng malalakas na mga bomba upang pasabugin ang isa sa pinakamahabang tunnel na ginagamit ng mga terorista at para na din unti-unting lumiit ang mundo ng mga militanteng ito sa labanan dahil ang patuloy na pagdismantle ng IDF sa mga lungga ng Hamas at Islamic Jihad ay magbibigay sa mga grupong ito ng matinding stress na sa sobrang lakas ng mga bombang pinasabog ng puwersang Israelita ay tuluyang gumuho at nawasak ang dating mga kuta ng kalaban. Sa kabilang anggulo, muling sumalakay ang ground unit ng Israeli Defense Forces sa katimugang bahagi ng Lebanon dahil sa muling nag-rebuild ang mga teroristang Hezbollah sa lugar na ito na hindi pa rin nawalan ng pag-asa ang mga alagad ni Khamenei na mapanalunan ng digmaan laban sa gobyerno ni Netanyahu na ang pagsulong ng IDF sa katimugang Lebanon ay nagresulta sa pagkatuklas sa napakaraming armas ng grupo na sa sobrang dami ng mga nakumpiskang mga pandigmang armas ay nagmistulang bodega ang lugar na ito. Ayon sa ating nasagap na mga balita, na humigit kumulang 85,000 na iba't ibang klase ng armas ang nakuha ng IDF sa pinaigting na clearing operation nito sa balwarte ni Naim Qasem sa Southern Lebanon na sa dami ng mga pandigmang kagamitan na ito ay nagpapahiwatig sa kahandaan ng grupo na umatake ng malakas at wasakin ang gobyerno ni Netanyahu na kung hindi nakuha ng militar ang mga armas na ito, ay siguradong magsasagawa na naman ng Hezbollah ng mga pambobomba sa Israel. Ang mga pangyayaring ito ay nagbigay sa Supreme Leader ng Iran ng matinding galit at kinondena niya ang pagsalakay ng puwersang Israelita sa Lebanon dahil nasa gitna umano ng tigil putukan ang magkabilang panig. Pero bakit nagsagawa pa rin ang mga tauhan ni Netanyahu ng isang pagsalakay sa Lebanon na wala daw ito sa pinagkasunduang ceasefire? Binigyang diin din niya na ang mga pambobomba ng Israel sa Yemen kahapon ay isang malaking pagkakamali dahil magbibigay lang ito sa Iran ng mabigat na dahilan upang wasakin ang gobyerno ng mga Israelita. Na ang patuloy umano na mga panggigipit ni Netanyahu sa Gaza, Lebanon, Syria at Yemen ay isang gawain ng kriminal na wala daw ibang ginawa ang mga Zionista kundi ang apihin at wasakin ang mga bansang mahihina ang militar. Ang mga pahayag ni Ayatollah ay sumasalamin sa matinding galit sa gobyerno ng Tel Aviv dahil sa dinurog ng puwersang Israeli ang mga proxy ng Iran sa gitnang silangan na malamang na may mga binabalak ng masama si Khamenei laban sa mga Israelita pero hindi natatakot ang gobyerno ng Israel sa mga inilabas na pahayag ni Khamenei dahil buong puwersang handa ang IDF sa anumang mga pagbabanta ng Iran na kahit maliit lang ang bansa ng mga Israelita, ay mahirap pa rin itong talunin sa kadahilan ng sagrado ang bansa na ito. Ikaw, ano ang masasabi mo sa malawakang kampanyang militar ni Netanyahu laban sa mga teroristang Hamas at Islamic Jihad sa Gaza upang ibasura ang mga salot na ito sa gitnang silangan at tuluyan na kayang humina ang mga militanteng Hezbollah sa Lebanon dahil sa nakumpiska ng IDF ang 85,000 mga armas ng grupo sa katimugang bahagi ng Lebanese, comment mo yan sa ibaba at babasahin natin yan isa-isa. Hanggang dito na lamang po. Maraming salamat po sa inyong lahat at mabuhay po kayo.